Weather namin ngayon ay nakakatamad talaga kumilos pero wala kang magagawa kundi kumilos ka talaga sa kusina nang hindi wala kayong kakainin. Pero ito nang Nanay Jenny at naghandaan na. Nilagay ko na sa processor ang aking mga spices para mabilisan lang talaga. Itong processor na ito ay malaki talagang tulong sa atin sa pagluluto. Hindi ka na mag-chopping-chopping pa. At ayan na nga, yan ang aking kawali. Nilagyan ko ng mantika, nilagyan ko ng butter, nilagay ko na lahat ang aking mga spices. At pagkatapos niya, nilagay ko na ang aking ground beef. Ayan, at hinalo-halo. Nilagyan ko ng asin. Ayan, ako ng noodles. Luto na ako ng noodles para sa aking spaghetti. At naluto na rin. At ayan, wala. Hinugasan ng Nanay Jenny. At pagkatapos nilagay dito sa aking, ayan, sauce. Ayan, wala matapos na talaga ang Nanay Jenny sa pagluluto ng kanyang spaghetti. At dito naman, nagluto ako ng chicken din, no? Kasi partner yan sila. Dapat sana meron akong garlic bread. Pero okay lang daw sa kanila, walang garlic bread. So ayan, nagplating na po ang Nanay Jenny. At wala, tapos na mga nanay at kakain na ang aking mag-ama. Daddy Tim, have a salad, spaghetti, and chicken. Chicken joy. It's not chicken joy. I don't bread it. Hi, baby love. You okay? Sweden actually used to drive on the left, just like the UK, except virtually all their cars also had stick. Family bonding na naman kami. Una talaga namin gagawin ay kakain sa labas ng tanghalian. Parang kung saan man kami pumunta, hindi kami gutom. So dito sa buhay ko na ito ay ako'y satisfied talaga. Masayang masaya ako kasama ko ang dalawang boys ko. So kahit hindi man ako pala alis mga kananay, pero masaya ako. So ito ang namin, bandingan namin tuwing walang pasok ang Daddy Tim at saka si Matthew ay kakain sa labas. So dito nga kami kumain mga kananay. Mayroon silang libre ditong peanut. Ayan. Yung yan, parang dried siya, no? Dried siya. So, masarap naman. Habang nag-aantay ka ng pagkain mo, ayan, ang nguyang-nguyahin mo kung gusto mo lang. Kasi libre yan. Pwede mo rin yan iuwi. Pag binuksan mo na, ako pag nabuksan ko na, ay iuwi ko na. So, ayun na nga pagkatapos doon mga kanal, pagkatapos namin kumain, nasatisfied na ang aming mga bituka. Kasi ayaw ko talagang maglalakad na gutom. Baka mamaya himatayin pa ako. So, napunta kami dito sa tindahan at nagsilabasan na ang kanilang pang summer na mga display. So may bulaklak doon na rose mga kananay at ang ganda-ganda, no? Pero kailangan mo talagang alagaan yan. So dito, no, sa mga tindahan napansin ko talaga ngayon mga kananay na ang mura na talaga ngayon ng mga TV, yung flat screen, kahit malaking malaki, murang-mura na talaga noong bagong labas pa lang. So sobrang mahal, nakabili kami noon, sobrang mahal talaga. Pero ngayon talagang parang ang mura na lang talaga. So dito mga kananay, pag may pera ka lang pambili, marami ka talagang maiuwi. At ang dami nila ditong tinapay. Tinapay kasi mga kanana ay nakapataba yan. Pero masarap naman talaga sa kape or yung gatas, no, yung tinapay. Pero para sa akin kasi yung tinapay snacks laang yan. So ayan, maraming matatamis ay mas lalong nakakataba talaga yan. Pero may pero nga mga nanay, masarap naman. So dito naman yung mga karne nila. Sila dito ganito ang mga display nila, mga karne, no. Nakaano na siya, nakabalot na siya at malinis na siya. Ready mo na ang ilagay sa freezer. Hindi tulad dyan sa atin, lalo na sa palengke dyan sa mga probinsya, na sa bagay presko naman talaga yon. Alam sa totoo lang mga kananay, mas gusto ko yung sa probinsya. Siguro lang yun ang kinalakihan ko. So dito nga sabi ko kay Daddy Tim, kumuha ka ng malalaking sugpo kasi masarap yan i-grill with butter at saka magsigang na rin ako dyan mga kananay. Ayan, binidyohan ko rin dito yung may mga wine lang mga kananay. Pag mag-social ka, ayan, bumili ka ng wine. So lumabas na kanilang mga flower mga kananay. Winter pa lang ngayon pero lumalabas na ang kanilang mga flowers, no? So ayan na nga ang Daddy Tim, kumuha din siya ng bread kasi dito mga kananay sa mga Amerikano ay bread is life. Tayo naman is rice is life. So ayan, no, ang daming bread talaga nila kasi klase-klaseng bread. Pero alam niyo mga kananay, hindi man ako naengganyo talaga sa bread nila, sa totoo lang. At yan ang Daddy Tim ay kumuha na siya ng sausage ni Matthew kasi paborito niya yung sausage na yan. Organic daw yan. At ginagamit ko rin yan pag
nagpansit ako mga kananay. So dito naman kumukuha kami ng brown egg, organic yan siya, no? At ito naman mga kananay, nakita nyo yan ay napakalaking chocolate talaga, no? So dito naman no ay paalis na kami, na hawak-hawak ni Mateo ang resibo, at ang nagche-check yan mga kananay ay Pilipina din, naging kaibigan ko na rin sila, no? Kasi parati kami nagkikita pag pumupunta kami dyan. So dito naman si Daddy Tim ay nagloading na siya sa mga pinamili namin. O, ako naman nag-video lang. Itong lulutuin ko ngayon ay isa ito sa mga paborito ni Mateo at ni Tim. So ang garlic dito, hindi ko siya chinap ng maliit nang dahil baka mamaya manguyan niya. Hindi yan magreklamo pero sasabihin niya na, Mami, busog na ako. O parang maiwasan natin yan. So alert ang nanay. Kailangan paglagay ko sa plato niya, makikita ko yung garlic at mahiwalay ko, 'di ba? Kailangan talaga tayong mga nanay, madiskarte tayo para lang mapakain natin ang anak natin. Si Mateo talaga ay pihikan sa pagkain, pero hindi na rin ako magtataka kasi nang dahil yung grandpa pihikan. Pihikan. Ako hindi man ako pihikan mga kananay, pero yung tatay ko rin pihikan din yun. So, ayan, hindi na ako magtataka. Pero, sino ba namang bata na gusto ang garlic? Wala naman talaga mga kananay, no? So, ito nga, lutuan ko sila itong giniling. Gusto ko pa sana itong lagyan ng green peas. Kaso lang, baka ayaw niya ng green peas nga. So, carrots na lang at saka yung patatas ang nilalagay ko dito. Pero yung anak ko dito, mga kananay, ay 2 bisis talaga ito bumalik sa kaldero. Kasi gustong-gusto ko pag marami siyang makain. Kumakain naman siya ng patatas at saka carrots. Nilagyan ko rin ng raisin para namang matuwa yung bata, no? So ngayon, ito naghain na ako at ilalapag ko to sa harapan nila. Pagkatapos nito ay maligo muna ako kasi hindi pa ako nakaligo. So sila lang muna ang maunang kumain. And this mga kananay na nandiyan na sa lamisa, kakain na lang sila, nakaready na. Okay, Mateo. That one. It's hot. Here we go. Very hot. Move it. Why is it your face is like this? It is hot. Okay, eat. It's hot? That's your. Yeah, I'm trying to mix it together. You wanna mix it? You want more beef? Probably. Okay. Because all I can taste is potato in here. Good job. Potato is good, Mateo. Okay, kinamot. Okay. Like that. Mix it good. You want some spoon? Probably. You want like mommy? Mommy eating with spoon? Very good. Okay. Yummy. Yummy? Nagkinamot ang akong bugoy. Kinamot siya mga nanay. Filipino talaga itong bata na to. Kinamot siya. Yan, pwede na to dalhin ng Pilipinas. Pakainin natin ng tuyo. You wanna go to the Philippines? Sure. Sure daw. Napilitan ka lang ata, Mateo. You wanna go with mommy? Why can't everybody go? Okay. Hindi talaga yan siya papayag na hindi dalhin yung daddy niya. Pagdating sa usapan na magbakasyon. Kasali talaga yan si Daddy Tim. Oh. Kita nyo na mga nanay? With rice. Ha? Oh, very good. Very good. That's my boy right there. That's my boy. That's my little boy. And that is my big man. Big boy. Big boy. So, mga nanay, takbo muna ako sa shower bago ako makain. Pinauna ko sila ng pagkatapos kung nag-videos kanila. Kain tayo. Mga nanay, kung niluto ko, malapit nila maubos. Malapit na ubos. Kasi nagbalik daw sa kaldero yung anak ko. Kasi sila na lang dito kanina. Naligo muna ako. Lahat ito ni Mateo. Kasi ang dami pang mga tira-tira. Ako ang saya pa taga-tilo. Malapit nilang naubos yung luto ko. Tinirahan lang yan kasi pambaon ni Daddy bukas. Wala kung ano mga kananay kasi hindi pa nila ako tirahan. Okay lang sa akin.
Ibig sabihin, masarap yung niluto ko. Diba? Ilalagay ko dito sa bowl yung yung orange. Lalaki ng orange ko ang kananay. Ayan. Gustong-gusto ito ni Tim at saka ni Matthew. Matamis din naman kasi. Beautiful. O, diba? O, ayan.